Nagbabalik pa rin po ang unang balita at kagnay pa rin ang lagay ni Mang Dolphy. Makakausap po natin ngayon ang kanyang anak na si Eric Quezon. Good morning, Eric. Good morning. Good morning. Si Pia Arcangel to, no? Unang-una sa lahat, kami ay nakikiisa sa pagdarasal. Siyempre, para sa ikagagaling ng iyong ama. Kamustahin lang namin no, yung family ngayon. Meron ba kayong shifting sa pagbabantay sa inyong ama? Kamusta ang pagbabantay ninyo? Una sa lahat, Pia, maraming salamat dun sa inyong mga dasal. Pangalawa, gusto ko rin magpasalamat kasi parang kaming pamilya, nagsishifting kami, pero I think kayo mga media din, nagsishifting din kayo sa labas ng Makati Medical, no? So, napansin ko nga na pati ang mga media, kayo, nagbabantay sa labas ng Makati Med. So, I think mas gusto ko magpasalamat muna sa inyo at talagang nakaantabay kayo sa mga nangyayari, ano. Yes, meron kami mga shifting, pero mga 2 hours pagka merong medyo inaantok or medyo kumbaga parang medyo nagugutom or ano, talaga nagpapalit-palitan kami, no? Right now, ako yung umuwi muna. As of now, nasa bahay ako dahil syempre gusto ko naman din magbanyo. Oo, mahirap din, ano? Gusto ko naman magbanyo din. So I was there until like about 5:30. Nandito ngayon ako sa bahay, so sa aking bahay. So malapit lang naman ako. I live like about a stone's throw away. Okay. So, nasa Makati naman ako. So, I just stepped out lang for a while. Oo. Pero, Eric, kailan nyo huling nakausap yung mga doktor? Kamusta na yung lagay ni Mang Dolphy? Ang huling round na nandun ako was like at around, nag-round yung talagang, yung main doctor niya, si Dr. Aquino. Ang sabi naman niya, this is around 3 o'clock, no? Actually, yung daddy ko parang nag-stabilize siya. So yung condition niya, of course, hindi pa rin siya natatanggal dun sa tinatawag nating critical state. Hindi pa rin siya pinaalis doon. But somehow nag-normalize ng konti. Kumbaga parang yung condition niya ngayon is better than when I gave a statement at around 6 last night. Ay, tama, no? Yesterday, ng alas 6 nung una ako nagbigay ng statement. Mas maganda yung lagay niya today. So far, ngayon, mga oras na to, mas maganda yung lagay niya kesa exactly 12 hours ago or 12 and a half hours ago. Although, hindi pa rin siya talaga tinatanggal doon sa sinasabi nga nating critical state. Kanina, Eric, nakausap rin namin no, yung kapatid mo na si Ronnie at naikwento nga niya na dati pa raw ay nagbilin si Mang Dolphy na nagsabi rin siya na ayaw niya yung matagal na paghihirap. How does the family react to this sentiment? Yes, of course, maski sino naman, Pian, no? Walang may gusto na maghirap pag kanilang mahal sa buhay, di ba? Right now, ang sinasabi naman ng doktor ay maski na marami tayo, maski meron siyang mga tube na nakadikit sa kanyang katawan, ano? Ang sabi naman ng doktor, wala siyang nararamdaman. Sabi niya, dahil nga doon sa sinasabi natin mga medication na binibigay sa kanya. Ang sabi ng mga doktor, wala siya talagang kumbaga parang wala siyang nararamdaman na pain. Definitely, sabi ng mga doktor. Kaya lang siyempre, of course, pagka nakikita natin yung mahal nga natin na nandun sa isang ICU at merong mga, like I said, may mga tubes na nakadikit. So siyempre, nag-aalala tayo na baka may nararamdaman siya. Ang sabi naman, like I said, ang sabi naman ng doktor, wala siyang nararamdaman. But of course, he is going through a lot. He's going through a lot. No?
Alright. Well, Eric, maraming salamat at muli yung aming mga panalangin ay laging tuloy-tuloy lang para sa inyong pamilya. Maraming salamat, Eric Quezon. Maraming salamat, Tia. Yun talaga, iba talaga yung power ng prayers, no? Kaya tinunin nyo, parang somehow nga nag-stabilize yung kanyang kondisyon. So, tapos at gusto ko na lang din sabihin na natawagan nga namin yung mga ibang kapatid namin na nasa Amerika. Kaya yung mga ibang kapatid namin magsisiuwian talaga at pinipilit nila na talagang baka makasama pa of course ang aming mahal na ama. And of course, abangan namin yung iba pang mga medical bulletins throughout the day. Maraming salamat. Yes, maraming salamat muli, Eric Quezon, ang anak ni Comedy King Dolphy. Good morning. Thanks. Samantala, balikan po natin si Rhea Santos na nasa Makati Medical Center. Rhea. Yes, Pia, makakasama din natin ang isa pa sa mga anak ni Mang Dolphy, si Mr. Rolly Quezon. Rolly, magandang umaga sa iyo. Yes, good morning. Yes, bago ka bumaba, no? Kamusta si Mang Dolphy? Nasilip pa ba siya? Yes, naka-idlip ako and then bumaba ako sa ICU. Tulog siya ngayon. And binabantayan siya ng brother ko si Dolphy Jr. Alright. Personal na sentimiento mo o yung damdamin mo dito sa pinagdadaanan ng iyong ama? Wala, parang shock pa ako eh. Parang hindi ko iniisip na sa klase ng pagkatao ng father ko na isang mailing magpatawa and kahit sa kami na lang, parang yung humor niya talaga na doon parang kahit may sakit na siya eh, no? Talaga? So hanggang ngayon, medyo humihirit pa rin si Daddy? Hindi, pero ngayon hindi na kasi hirap na nga siya dahil naka-respirator na and sinubukan nga alisin kahapon yon ng 5 hours yata and hindi yata nakayanan kaya binalik nilang. Nakausap mo ba siya a few days back? Meron ba siyang inihabilin o sinabi sa'yo? Huli kami nagkita, siguro not last Thursday, last Thursday. And sinabi